shoutout po sa ating lahat at your service, Mr. Wildlife TV. Please do support and subscribe. Walang iba po ang ama ng Kalingap, Kuya Val Santos Matubang, Boss Kalingap Rav, at ating Ina Vlogs. At please do support sa lahat po ng mga Kalingap charity vloggers or Kalingap partners. Once again, at your service, Mr. Wildlife TV, your Mr. Goodbye. So shoutout sa lahat ng buong team Kalingap. Hello. So shoutout sa inyo guys, no? Magandang araw po sa inyong lahat dyan at your service, Mr. Wildlife TV. So ito na nga, another video reaction po ang gawin natin ngayon. About dito sa ano, wala na patumpik-tumpik pa. So, pero bago natin simulan yan, suportahan po natin ang buong team Kalingap. Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Rab at Ina Vlogs. At sa lahat ng mga Kalingap reactors, sa mga Kalingap charity vloggers, suportahan po natin. So ito na guys, pinakita ko sa inyo kung ano yung i-react natin ngayon dito na video reaction para malaman natin dito. Malinaw kung ano ba talaga ang tunay na sakit, ano ba talaga ang sakit ng isang RJ na pinsan ni Carla at saka ni Rose Ann. So, ang alam kasi sabi hindi daw asthma or something like na malala pa. So, bago tayo gawa ng mga so mas maganda yung marinig natin dito kung ano talaga ang sakit. At saka nanghihingi ng pasensya or nanghihingi ng sorry ang isang RJ dito sa kay Carla, dito sa mga kasi alam natin na yan din si RJ ang dahilan. Yung sabihin natin si RJ ang dahilan kung bakit hindi nakarampa doon sa Velvet Box last Sunday ata, di ba? Tama, last Sunday. So ito na guys, tara, simulan na natin guys. Reaction na natin itong upload ni Boss Kalingap Ido at pakinggan natin itong mga dito, kung ano itong mga sagot ni Arjane at kung bakit nabash ngayon si Arjane. At saka, kumbaga, something like na siya kasi yung sinisi ng lahat. Siya yung itinurong dahilan kung bakit hindi daw si Carla hindi nakasali. So tara, ready ka lang guys. O, game. Nandito po sila mama sa kwarto. Nag-asikaso po sila at mauwi na daw. Tapos sabi ko, mag-ingat na lang, nagano'n pa ako. Tapos natulog pa ako ulit noon. Tapos pag nagising pa ako pag ubo ko po. Biglang parang bumara po sa may puso ko, hindi na pa ako nakahinga. Ay, delikado kung ganon. So, hindi nga asthma to. So, hindi rin masabi natin hika. So, dito malaman ko ano yung sakit talaga ng isang RJ. So, hindi lang yun tungkol sa asthma? Opo. Kasi kung asthma, parang hindi naman ganun siguro katagal yun sa iyo. So... Tapos doon na po, nahirapan na po ako. Nag-hyperventilation na po ang na po yung... Hyperventilation, tama ba yun? Paghinga po, nakulangan na po ako sa oxygen. Kumbaga naghahapol ng hininga. Yung pagbiglang mo nung nakarang araw. Saan nga nag-trigger dahil sa... Tikaliw mo kaya mo na baka. Saan yan? Yung biglang paghinga, may bigla kang hindi parang may bumara. Bigla na pa akong nagnikit na po yung dibdib ko, tas sobrang hapdi po kuya. Yung parang yung parang sugat na nilagyan ng alcohol bigla. Ganun po yung sobrang So, ganun ang So hindi to biro kung ito yung ni RJ, hindi to basta sakit talaga, malalang sakit to kasi pag puso ng pinag-uusapan guys, something like na may tama yung puso mo na sa naramdaman mo na parang may bumara. So napaka-sensitive, something like na hindi birong sakit to. So mahirap to. Ano yung
ano yung, hindi tungkol sa asthma yung nangyari, no? Hindi. Hindi mo po. So, ano, So yun malinaw na hindi po yung pag-atake kay Arjen or something like sinumpong na ang unang sabi ng iba, asthma, pero hindi po asthma guys. So sabi dito ni Arjen, hindi po asthma ang dahilan. So literal na parang may ano yung puso niya talaga. So napakadelikado nito. So sana wag nyo nang i-bash si Arjen, no? anong ginawa mo nung Huwag nyo nang i-bash guys kasi unang-una pagpuso kasi pinag-uusapan tapos baka makabasa pa ng hindi maano niya na binabash nyo si RJ, maawa naman kayo. So pwede sabihin sakit sa puso, something like that, kasi sabi niya kanina na parang may bumara kanina, parang may bumara na sa puso niya na parang isang sugat na binuhusan doon ng alcohol, hapdi at kirot. Ganun yung na masakit talaga to. Huwag niyong gawing biro or huwag niyong gawing katawanan na sabihin ng iba dyan ng hapdi at kirot yung nararamdaman, yung iba kinakatakanta pa. Huwag po ganun guys, seryosong sakit to ni Arjen. Sakit po to sa puso. So yun lang yun guys, dapat ma-mature na mag-isip pagdating sa mga ditong mga pangyayari. nang ganun, parang naghiga ka na lang, nanigas ka na lang? Opo, nag-chat po ako nung kay Carla kasi akala ko po kasi nawala na siya, nag-alis na po at may event baga po nung si kayo, may event po nung kayo. Tapos nag-chat pa ako nasaan, si Atres ang alam po is nasa Tarong yun at nag-uwi po nun sa Tarong ay. Tapos nagsisigaw na po ako at baka ako may makarinig sa labas sa akin. Tapos ang iniisip ko baka laks dito sa baba, baka walang makapasok din. So, ay paano ka anong nung nakita ka nilang anong unang ginawa nila sa'yo para matulungan ka? Tinutok po sa akin yung electric fan, tapos yung fan po ni Carla is nagliligo po si Carla pala ay bilis-bilis po siyang nagpunta sa akin, hinapo siya na atarosan ay. Akala ba niya yung parang okay, mabilis na mawawala na parang kaya? Pinakalma po nila ako. Pero hindi, na sobrang na pala. Alam na pansin na nila na parang ay delikado, parang medyo hindi na ito normal nung nakaraan kasi nagtawag na sa akin Alam mo po ni Carla na hindi na yung normal at yung dati po ay ganun din po nangyari sa akin. Siya po yung po sa akin, siya po yung natawagan ko noon So, pagkatapos nun, bakit hindi ka nagtawag sa mga ibang ako lang yung nakakontak ba o nila Hindi ko po alam yung kila Carla kung bakit saka nung bakit hindi agad kayo di ba, mas malapit ko kung kayo na lang kasi nakakatakot kung ako pang hintayin nyo naman tagal-tagal ko pa. Hindi ko po alam sa kanila, sila na po yung sa akin, hindi na po ako nakakasalita. Yun nga eh. Sila ni Carla or si Rose yung tumawag siguro kay Ido. Sa kaso po, sobrang Hindi mo na rin kaya magsalita talaga nun? Hindi po, naninigas na daw po ako sa nila Carla. Hindi mo na ba ramdam mo yung nangyayari? Hindi mo na alam? Hindi na. Kahit yung pagbuhat, alam mo po? Hindi mo natandaan yun? Nung is yung napasok mo na pa ata ako nung sa kotse, yung sabi mo maghawak po ako sa iyo. Mm-hmm. Yun na lang natandaan mo pag So, ka ba parang blackout yung mo. So, yun yung isip mo. Yun din yung tinandaan ng ibang mga fans na nagsabing daw. Yun yung mga tinandaan ng mga fans na sabing something like na nakapit daw si Arjen dito sa ni Ido. Pero wag niyong gawing kasi talagang seryoso to. Hindi to asthma nang dahil sa asthma ba o hika, something like that. Ibang sakit to guys. Napaka seryosong sakit to kasi sakit sa puso. So hindi pwede to. So yun na nga, malinaw dito. Malinaw na hindi po ang dahilan ng sa ni Arjen, hindi po asthma. So may isang sakit to na iwan ko lang kung masabi dito kung anong sakit ba talaga, literal na sakit ni Arjen. So malalaman din siguro natin yan sa sunod na mga araw. Po talaga parang yung energy ko kumbaga ay talagang bumawas. Kahit kami natakot kami nung una nakita yung yung nangyayari kasi unang beses kita nakita nagkaganon. Nung sa ospital naman hindi ka naman ganon kasi syempre kahit sino sila papa mo. Kahit sino matataranta talaga na makitang ganon yung taong something like na nakahiga.
So parang iba na yung something like na parang iba na yung timpla ng katawan niya. Parang habol hininga na kasi nga ika nga sabi dito ni RJ na talagang hinahabol yung hininga niya, parang mayroong bumabara sa kanyang puso na yung naramdaman niya na parang may sugat na binuhusan ng alcohol na sobrang sakit at kirot na ginawa ng something like na ginawa ng mga basher, sabi nito yung basher ni Arjun na sasabing hapdi at kirot, yung mga sasabi nilang ganyan. Pero wag kayo guys kasi hindi to birong sakit to guys. Ito talaga on the spot talaga live talaga, live. Alam ko, ako talaga naka-unsucceed. Kahit ako, natataranta na ako nung nagtawag sa akin, si Rosan. Sabi ko, hala, ano nangyayari kay Arjun? Si Rosan pala yung tumawag kay Ido. Yan, si Rosan. So kahit sino naman siguro ang makakita doon sa kalagayan ng isang Arjun talaga. So hindi matataranta talaga. So wala na siya ibang maisip kung sino pwedeng tawagan. Yung mga malapit na kaibigan siguro or yung something like si Ido or siguro malamang na tawagan din yung magulang, syempre, di ba? Para ipaalam. Parang napapano na to. Sabi ko nga pa, na ako din ako sa hospital kasi kailangan ko po ng oxygen. Na doon po, yung pagbibigkas ko is mabagal. Tapos pag nabigas Hindi mo na ka masakit na? na po, parang Nakirot? nahapdi na po sa puso. Parang pag nabigas pa ako ng Nasikip? salita, nasikip na po. Tapos nalang iyak na po ako kasi di ko po talaga kaya. Nakakapit na po kay Carla. Parang yung kapit ko ay sobrang higpit po. Baga kasi yung kamay ko ay sa kanya po na umaano ay parang super higpit na po ng hawak ko. Grabe, pinagtulungan ka na namin nung dalahin doon kung naano. Kasi hindi mo na kaya sarili mo Tapos nung nandun naman, si Carla na nagbantay. Naawa lang ako kay Arjun sa mga nangyaring gito. Kasi andun na yung muntik-muntikan na nga siya, di siya makahinga, sakit ang pakiramdam niya, pero andun yung nabash pa rin siya. So naintindihan ko naman na may mga taong talaga sabihin makikita ng utak, di ba? Naawa lang ko sa bata dito kay Arjun kasi ang hirap ng pinagdaanan niya na mayroon siya malubhang sakit. Sabihin ko malubhang sakit to kasi isa puso na yung pinag-uusapan dito na parang mayroong bumabara daw sa kanyang puso. Sobrang sakit na yung niya. So sa bandang huli na bash pa kasi walang ibang tinuturong dahilan dito kung bakit na hindi naka-attend or hindi nakarampa ang isang Carla Topolar doon sa Velvet Box na ginanap sa SM Dait na something like na yung tawag doon, modeling. So si Arjun ang nabash talaga dito, na which is nawa ako kasi kawawa din yung kalagayan ng batang to na mayroong malubhang sakit, di ba? Alam mo kasi si mama mo naman wala. Wala. Ang layo. Ang layo po kasi baga ng Kasi sabi pa nga niya kakaalis pa lang, di ba? Opo, kakaalis pa lang po nun. Tsaka po wala naman po yung cellphone si mama. Kaya paano po Walang cellphone yung magulang niya. doon? Yun nga Saka kung susunduin ko man siya, matagal pa, mga tatlong oras pa bago mo kumalik. Nung nandun na po ako, nag-aalaw na pa ako nung maghatid ka pa ata ng pagkain, pero hindi pa ako makamilat at makasalita pa. Kaya nga, napansin ko nga din yun. So, yan. Buti na lang may mga minsan kang naglasakit, no? Buti na lang kamo, andyan si Carla. Sila ni Rosan at tatawagan si Kalinga Pino. So, maintindihan natin yung comment ng ibang fans kung bakit gano'n, hindi daw ambulansya. Kasi sa mga ganyang bagay, guys, na andun yung natataranta ka, so wala ka hindi mo na maisip yun May isip na yun yung mga malalapit mo ng kaibigan na maaaring hingan mo ng tulong. Naano na po ako, okay, medyo okay. Sabi ko, Carla, kala ko may kayo, may event. Sabi ko, maghabol na. Sabi ko po sa kanya. Sabi niya, nagpaalam na daw po siya kay Kuya. Sabi ko nga, baka magalitan ka. Baka ako yung baka dahil sa akin, ako naman yung ng iba. Hindi naman yun kasi, naman yun Yes, emergency man, kaya maintindihan ng lahat.
nung nasa nasa ospital, paano nalaman na ba agad ni mama mo? Matagal pa bago nalaman? Matagal nung nag-uwi na So dito guys, hanapin natin dito yung hanapin natin yung nagsorry si RJ. na po ako agad. Nagtala ako. Yun nga sinabi mo nakaraan, di ba, na nahihirapan ka kaya ito Sana yun. lang test, no? So, anong nung tiningnan ka ng doktor, So ito pala kung ano talaga yung niya? sakit ni tawag nito ni RJ. Kanyang sarili lang. Ano bang, Yun nga po sinabi ko sa neurocirculatory asthenia po. Neurocirculatory asthenia. Neurocirculatoris isnea. anong ibig sabihin? Yun nga po, yung naano po ng paghinga, yung hirap po, nagpapalpitate ka po, yung nangingigas. Oo, naninigas ka talaga nun eh. Hindi na yung normal nung nakita. Sabi ko nga po kay Carla, hindi ko po talaga nalaman nung nangyari na, nung pagbukas po nila ng pinto. Sabi ko, anong nangyari? Bakit ano daw? Sabi daw nga po ay naninigas po ako, tapos nagang iyak na lang daw po ako kasi pero ang nagsasalita daw po ako na sobrang hapdi na. Kasi po talagang pag naiyak po ako ng malaki ay nahapdi po. Doon po yung yung hapdi na po masyado yung sa puso. As in po talagang mahapdi. Ay, parang kagaya ba yun yung dating Hindi man po. beses nung na-hospital ka, hindi ganyan? Hindi po. So hindi nga asthma to guys. So itong ni Arjen. So malubhang sakit to para hindi for me ha. Malubhang sakit to. So, nung gabi, pumunta ba? Nangyari sa akin. Grabe, nag-alala kami lahat sa'yo eh. Ay, buti at kala ko talaga matagal-tagal pa tayo mag-ano sa ospital. Buti nga po at kasi- nagkalma po Nahihirapan. ang isipin ng lahat ganun. Parang Magiging komplikado din. sa eskwelahan. Ano ka ba ngayon? Wala ka mo nang pasok ngayon hanggang sa Po, bukas po kuya. Mapasok ka ulit? Mapasok po at kailangan ko po mag-exam. Hindi ba binigyan ka ng... Kuya, nung time na po na may exam po ako, na po, baga ako absent po at wala daw, hindi daw ako nakapag-exam. Eh, itong ngayon, di ko ba sinabihan ng doktor na magpahinga ka muna? Pero kung po kasi ako at baka mahuli po Eh, ipahinga mo na muna siguro kasi mas maigi na yung mas nasa kondisyon ka bago ka mag- Yes, ipahinga mo na yan. Huwag palitin kung hindi kaya, di ba? So yun na nga no. So sa madaling salita, nalaman natin dito na hindi asthma yung dahilan kung bakit naisugod sa ospital ng isang RG na pinsan ni Carla at saka ni Rose Ann. So puso ang dahilan. May hapdi at kirot daw yung kanyang nararamdaman na ginawa ng katawan na ng iba. Which is pangit yun. So yun na nga. Alam ko dito sa mga panoorin yung buo tong video ni Boss Kalingap Ido kasi dyan yung malaman na I think sa sinabi may date na binigay dyan si RJ na babalik siya sa doktor, pinabalik siya sa doktor para malaman na yung findings or kung ano yung talaga yung literal na sakit niya. So yun na nga. Hindi asthma ang sakit ni Arjen kung bakit naisugod siya sa hospital. Malalaman natin yan sa siguro pagkababalik na si Arjen sa doktor. So yun yan. Basta sa puso to para nang may nagbara sa kanyang puso. So medyo malubhang sakit to. So sana tigil-tigilan nyo na ang pambabash kay Arjen kasi kawawa po ngayon ang kalagayan ng isang Arjen. So maraming salamat po. Hanggang dito na lang.